Ipinanganak ka sa gintong silya, o marahil sa dalawang gintong silya, dalawang magkaibang mundo, dalawang uri ng kapangyarihan, dalawang paraan ng pamumuno sa iba. Ang iyong ina ay isang opisyal ng gobyerno, isang respetadong babae, elegante, palaging nakasuot ng mga walang kapintasang kasuotan at napapalibutan ng mga tagapangalaga na tahimik na nakikipag-usap sa radyo. Kapag siya ay pumasok sa isang silid, tumatayo ang mga tao. Kapag siya ay nagsalita, nakikinig ang iba. Nagpapatibay siya ng mga dokumento na nagbabago ng mga budget, mga lungsod, at buong tadhana. Para sa bansa, siya ay isang ehemplong babae. Para sa iyo, siya ay simpleng ina lang. Ang iyong ama ay ibang-ibang tao. Ang direktor ng Los Angeles Azules. Ngunit hindi ito banda. Isang organisasyon ito. Isa na nagdadala ng droga sa 4 na kontinente. Mga kargamentong tumatawid ng mga karagatan. Mga ruta na tumatawid ng mga hangganan na opisyal na hindi umiiral. Mga pantalan, paliparan, mga laboratorio, mga halimabawang armadong kalalakihan. Isang imperyo na itinatayo ng tahimik. Kapag ang iyong ama ay pumasok sa isang silid, hindi tumatayo ang mga tao dahil sa respeto. Tumatayo sila dahil sa takot. Lumaki kang nakakakita ng dalawang mundong ito. Ang mga magarbing pagtitipon ng gobyerno kung saan ang mga ministro ay nag-toast gamit ang mga kristal na baso habang pinag-uusapan ang mga batas, mga kasunduan, at mga talumpati para sa media. At ang mga pribadong pagpupulong kung saan walang nakasuot na kurbata at walang masyadong nagtatanong. Mga diplomat na nakasuot ng planadong Amerikana. Mga lalaking may peklat sa mga kamay. Mga politiko na nagsasalita tungkol sa katatagan. Mga manlalaban na nagsasalita tungkol sa pera. Noong bata ka, hindi mo pa naiintindihan ang kaibahan. Alam mo lang na sa parehong lugar, lahat ay kilala ang iyong apelyido. At lahat ay maganda ang pagturing sa'yo. Napakaganda. Unti-unting naiintindihan mo ang isang bagay. Ang kapangyarihan ay maraming mukha, at ang iyong mga magulang ay nagmamay-ari ng ilan sa mga ito. Tulad ng kanilang kasal, ang iyong buhay ay umiiral din sa pagitan ng dalawang mundong iyon. Sa isa, lumilibot ka sa mga opisyal na sasakyan na may mga bandila sa hood. Sa isa pa, lumilipad ka sa mga pribadong jet na walang rehistradong plano sa paglipad. Sa isa, nagsasalo kayo sa hapunan kasama ang mga gobernador. Sa isa, nakikinig ka sa mga pag-uusap na nagtatapos sa pagkawala ng isang tao sa mapa. Mabilis kang natuto. Natuto kang ngumiti. Kung kailan manahimik. Kung kailan hilain yung tingin sa ibang direksyon. At higit sa lahat natuto ka ng isang mas mahalagang bagay. Na ang mga alituntunin ay hindi pareho para sa lahat. At tiyak na hindi pareho para sa iyo. Nang magpasya ang iyong ama na pumasok sa politika, maraming naniniwala na ito ay kabaliwan. Isang tao tulad niya sa mga pampublikong halalan. Ngunit naiintindihan ng iyong ina ang isang bagay na hindi maintindihan ng iba. Ang lehitimong kapangyarihan at ang ilegal na kapangyarihan ay palaging nagtatagpo. Kaya tinutulungan niya siya, mga kampanya, mga kontak, mga talumpati. At nang siya ay manalo sa halalan sa inyong bayan, nagbago ang lahat. Ngayon ang iyong pamilya ay hindi lang kumokontrol sa mga hindi nakikitang negosyo. Kumikontrol din sila sa mga nakikitang desisyon. Ang pulisya, ang budget, ang mga kalye. At hindi ka na lamang anak ng dalawang makapangyarihang tao. Nagiging kakaiba ka. Isang bagay na hindi binabanggit ng mga tao ng malakas. Ngunit iniisip ng lahat. Isang madilim na prinsipe. Ang tagapagmana ng dalawang imperyo. Ikaw ay 20 taong gulang. At hindi mo pa naririnig ang salitang hindi. Ang mundo ay bukas sa harap mo tulad ng walang katapusang katalogo. Mga sasakyan. Mga kasiyahan. Mga paglalakbay. Mga bahay sa iba't ibang bansa. Ano mang hilingin mo ay lalabas. Kung gusto mo ng relo,
may bibili nito. Kung gusto mo ng kasiyahan, may mag-oorganisa nito. Kung gusto mo ng tao, may magdadala nito. At kung may isang bagay na ayaw nilang ibigay sa'yo, kinukuha mo na lang dahil kaya mo. Dahil walang may lakas loob na huminto sa'yo. Dahil alam ng lahat kung sino ka. Sa mga kalye ng bayan, tinitingnan ka nila ng may paggalang o ng may takot. Minsan ng parehong damdamin ng sabay. Ang mga pulis ay bumabati kapag dumadaan ka. Ang mga mangangalakal ay labis ng ngumingiti. Ang mga kabataang kasing edad mo ay pinag-uusapan ka kapag pumasok ka sa lugar. At nasasanay ka na gumana ng ganito ang lahat. Na ang mundo ay madali. Na ang mga problema ay nawawala bago ka maapektuhan. Na ang kapangyarihan ay isang likas na bagay. Isang bagay na palaging naroroon. Isang bagay na palaging nandyan. Walang humihinto sa'yo. Walang sumasalungat sa'yo. Walang may lakas loob. At sa bawat taon na lumilipas, nagsisimula kang maniwala sa isang mapanganib na bagay. Ngayon ay nasa jacuzzi ka ng iyong mansyon. Ang mainit na tubig ay nagbubula. Kasama mo ang dalawang nobya mo. Tawa, champagne, mahinhin na musika. Ang iyong telepono ay nanginginig sa marmol na mesa. Isang mensahe. Isang lalaki ng iyong ama. May problema ang iyong ama. Nakangisi ka. Pagkatapos ay yumuko ang iyong balikat. Kung may problema, aayusin ito ng iyong ina. Palagi niyang ginagawa. Pinapatay mo ang telepono. Bumalik ka sa jacuzzi. Nagpapatuloy ang araw sa pagitan ng alak, tawa at musika. Patuloy ang mga babae sa pag-inom. Ikaw din, hanggang sa madaig ka ng pagod. Nagising ka ng ilang oras matapos iyon. Ang katahimikan ang unang napansin mo. Wala ang mga babae. Hindi ito kakaiba. Ngunit may ibang bagay na nararamdaman. Naiiba. Lumabas ka sa jacuzzi. Malamig ang hangin sa iyong basang balat. Tapos ay nakita mo ito. Walang laman ang sala. Walang sopa. Walang mesa. Walang telebisyon. Naglakad ka sa pasilyo. Walang laman ang kwarto mo rin. Walang damit. Walang relo. Walang sapatos. Wala. Nabungkag ang buong bahay. Isang tuwalya lang ang nakatali sa iyong baywang. Wala rin ang iyong cellphone. Hello? Ang iyong boses ay umaalingaw-ngaw sa mga hubad na pader. Sinuri mo ang bawat kwarto. Una ay ang sala. O ang dati nitong bahagi. Kung saan noon ay may malalaking leather na sofa, ngayon ay puro bakanting espasyo na lang. Ang eko ng iyong mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa mga hubad na pader. Naglalakad ka ng mabagal, tila umaasa kang may mahahanap na nakatago. Ngunit wala. Walang mesa. Walang mga larawan. Walang mga alpombra. Walang kahit alikabok kung saan dati nakalagay ang mga muebles. Parang isang tao ay gumugol ng oras sa pagbaklas ng bawat sulok ng bahay. Umakyat ka patungo sa kusina. Bukas ang mga cabinet. Walang laman. Nandoon pa ang refrigerator, pero nang buksan mo, hangin lang ang nakita mo. Wala nang iba. Walang bote. Walang pinggan. Walang tira ng pagkain. Dahan-dahan mong isinara ang pinto. Nagsisimula ng bumigat ang paghinga mo. Umakyat ka sa hagdanan. Walang sapin sa paa. Ang bawat hakbang ay napakalakas sa isang bahay na dati ay palaging puno ng musika, mga empleyado, gwardiya, at mga tinig. Ngayon, ikaw lang. Dumating ka sa kwarto mo. Bukas ang pinto. Malawak ang silid. Ngunit ngayon ay mas malaki pa ito sa dating hitsura. Wala ang kama mo. Wala rin ang aparador mo. Kung saan dati mo inilalagay ang iyong mga relo, sapatos, mga damit na pambihira. Puro marka na lang sa sahig ang natira. Wala ni isang hanger. Walang drawer. Walang isang kamiseta. Lahat ay nawala. Mabilis tumibok ang puso mo. Suriin mo ang banyo. Wala rin laman. Walang tuwalya. Walang gamit. Walang sipilyo. Bumalik ka sa pasilyo. Tumingin sa paligid.
Ang buong bahay ay parang isang kalansay. Parang may nagwasiwas ng iyong buhay ng isang hampas lamang. Tapos nakita mo ito. Isang maliit na bagay sa sahig. Isang papel. Malapit ito sa dingding. Lumapit ka. Pinulot mo ito. Nakabukod ito sa gitna. Binuksan mo. Isang pangungusap lang ang nakasulat sa kamay. Kailangan mong pumili. Nasa tamang edad ka na para gawin ito. Nagbago ng husto ang ekspresyon mo. Matatag ang sulat. Tiwasay. Ngunit hindi mo agad nalaman kung kaninong sulat ito. Tumingin ka sa paligid ulit. Parang may nanonood sa'yo. Hindi mo maintindihan. Ano ang pipiliin? Ano ang pinagpipilian? Lumabas ka ng mansyon. Ang pangunahing pinto ay bumukas ng may mahaba at nakakailang pag-ungol. Sinag ng araw ang iyong muka. Walang sapin ang mga paa mo. Isang tuwalya lang ang nakatali sa iyong baywang. Iba ang pakiramdam ng labas pagkatapos ng katahimikan ng bahay. Naglakad ka sa hardin. Ang damuhan ay perpektong inumpugan. Pati mga kotse sa garahe ay nawala na rin. Walang gwardiya sa pintuan. Tumawid ka sa kalsada. Ang bahay ng kapitbahay ay ilang metro lang ang layo. Kumatok ka sa pinto. Minsan, pagkatapos ay muli. Bumukas ang lalaki. Tumingin siya sa iyo mula ulo hanggang paa. Una ang mukha mo. Pagkatapos ang tuwalya. Pagkatapos ang mga basang paa mo. Ayos lang ba? Tanong niya na may kalituhan. May nakita ka bang kakaiba ngayon? Tanong mo ng diretso. Tumingin ka sa kalsada. Mukhang tahimik ang lahat. Masyadong tahimik. Pwede ba akong gumamit ng telepono mo? Mahalaga. Nataranta ang lalaki saglit. Pagkatapos pumayag at inayos ang sarili. Pumasa. Pumasok ka. Amoy ng bagong brewed na kape ang bahay. Isang kakaibang kontras sa pakiramdam ng kawalan na dala mo. Binigay niya ang telepono. Medyo basa ang mga kamay mo. Binusisi ang numero ng iyong ama. Tumunog ang tono. Isang beses. 2. 3. Pero walang sumagot. Naputol ang tawag. Sinubukan mo uli. Wala. Ang parehong katahimikan. Lumalaki ang kakaibang pakiramdam sa dibdib mo. Kaya nagpasya kang tawagan ng iyong ina. Tumawag. Tumunog ang telepono halos kalahating segundo lang. Agad siyang sumagot. Matagal na kitang tinatawagan? Nasaan ka? Pamamaluktot ang boses niya. Mas magulo kaysa karaniwan. Pinaikli mo ang paliwanag. Ang jacuzzi. Na nakatulog ka. Na nagising ka at walang laman ang bahay. Walang muebles. Walang damit. Walang telepono. Tahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig mo ang malalim niyang paghinga. Parang sinusubukan niyang panatilihing kalmado ang sarili. Nasa isang mahalagang pulong ako, sabi niya ng huli. Hindi ako makalabas ngayon. Tahimik. Sa loob ng ilang oras pupunta ako sa bahay mo. Gusto mong magsabi pa ng iba. Ngunit nakikipag-usap na siya sa isang tao sa silid kung nasaan siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa telepono. Manatili ka doon. Huwag kang gagalaw. Naputol ang tawag. Ang tunog ng patay na linya ay umalingaw-ngaw sa tenga mo. Dahan-dahan mong inilapag ang telepono. At para sa unang pagkakataon sa buong araw, nagsisimula kang maramdaman na may isang bagay na talagang sinubukan mo pang tawagan muli. Isa sa mga direktor ng Los Angeles Azules, sumagot. Nasaan ang ama ko? Tahimik. Pagkatapos ay malamig na sagot. Tinalikuran kami ng ama mo. Parang mas tumimbang ang hangin. Hinahanap namin siya. Tulad namin na hinahanap ka para like mo ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Alam mo ang ibig sabihin nito. Hindi sila naghahanap ng usapan. Naputol mo ang tawag. Naglakad pabalik sa iyong walang lamang bahay. Naghihintay ng iyong ina. Ang dumating ay mga patrol. Asul na mga ilaw ang nagpapailaw sa kalye. Pabilis ang tibok ng puso mo. Siguro para sa iyo sila. Ngunit hindi. Bumaba ang isang opisyal sa kotse.
Pinadala kami ng iyong ina. Dadalhin ka namin sa ligtas na lugar. Sumakay ka sa patrol. Habang nagmamaneho sa lungsod, tinatangka mong ayusin ang iyong isipan. Marahil dapat mong tinulungan ang iyong ama. Marahil ang mensaheng iyon ay mahalaga. Dumating ka sa bahay ng gobyerno. Dinala ka direkta sa opisina ng iyong ina. Tinitingnan ka niya ng may pagkabahala. Ano ang nangyari? Kinausap mo siya tungkol sa lahat. Ang tawag, ang walang lamang bahay, ang sulat. Sa loob mo, hindi ka gaanong nag-aalala. May mga bahay sila sa buong kontinente. 3 sa bawat bansa. Ngunit alam ng iyong ina kung bakit kalmado ka. Kailangan kitang tulungan hanapin ang iyong ama. Tumango ka. Nakuha nila ang cellphone ko. Doon siya tumawag. Mabilis kumilos ang mga tekniko ng gobyerno. Tinukoy ang huling lokasyon. Isang lokasyon. Uutos ng iyong ina na ipakalat ang mga espesyal na puwersa at sumama ka sa kanila. Ang taguan ay nasa mga laylayan. Maraming kilometro ang layo mula sa lungsod. Malayo sa mga pangunahing ruta, nakatago sa pagitan ng tuyong lupain at mga abandonadong gusali na hindi na pinupuntahan ng mga tao sa maraming taon. Isang malaking sasakyan ng gobyerno ang huminto mga 100 metro ang layo. Pinapailawan ng mga ilaw ang isang lumang konkretong estruktura. Isang pabrika na opisyal na nagsara dekada na ang nakararaan. Ngunit alam mo na maraming mga abandonadong lugar ay talagang nagpapalit lang ng may-ari. Hawak ang mga armas, mga vest, mga helmet. Isa sa kanila ang nagtataas ng kamao at lahat ay huminto, tahimik. Tanging ang hangin lamang ang naririnig na dumadaan sa mga maluwag na pako ng bubong. Bumaba ang iyong ina mula sa sasakyan. Mabigat ang kanyang muka, konsehosado. Hindi siya tulad ng babaeng nagsasalita sa mga press conference. Dito, isa siyang ibang tao. Mas malamig, mas diretso. Lumapit ang mga sundalo sa pasukan. Isang sundalo ang nagtulak ng metal na pinto gamit ang dulo ng kanyang baril. Bumukas ang pinto na may mahabang pag-ungol. Kadiliman. Isang portable na ilaw ang bumukas. Hinihiwa ng liwanag ang loob ng gusali. Alikabok na lumilipad sa hangin. Mga nakasalansan na kahon. Mga naka-unplug na computer. Malinis, sabi ng isa sa mga sundalo. Ngunit pumapasok pa rin sila. Kwarto isa-isa, pasilyo isa-isa. Kasama ka sa likuran nila kasama ang iyong ina. Ang eko ng mga hakbang ay mababa. Parang noon pa man ay walang tao dito. Marahil ilang oras na lamang ang nakalipas. May tasa ng kape sa mesa. Malamig. Isang monitor ang bukas na nakapagpapakita ng itim na screen. Isang bentilador ang patuloy na umiikot sa kisame ng mabagal. May umalis ng mabilis. Napakabilis. Tumingin ang iyong ina sa paligid ng may pagkadismaya. Nahuli tayo ng oras. Nagpatuloy ang mga sundalo sa pagre-repaso. Mga pinto, mga drawer, mga kahon. Wala. Walang tao. Walang armas. Walang dokumento. Walang laman. Parang may sapat ng oras ang isang tao para burahin ang lahat ng bakas. Ngunit habang tinitingnan mo ang lugar, may isang bagay na pumukaw sa iyong pansin. Sa isang sulok ng bodega ay may ilang kahon ng kahoy. Isa sa mga ito ay bahagyang nalipat. Lumapit ka. Itinulak mo gamit ang paa. Sa likod, halos natatago sa dingding, may nakatiklop na papel. Nanginginig ang iyong tiyan. Pinulot mo ito. Binuksan mo. Nakaukit ang mga salita sa itim na tinta. Matatag. Ang pagtataksil ay binabayaran ng dugo. Ang iyong ina o ikaw. Kung hindi ka lalabas sa bahay mo sa loob ng 2 oras, ipagpapalagay namin na pinili mo ang iyong ama. Mabigat ang paghinga mo. Binasa mo ulit ang pangungusap. At paulit-ulit, may kilala kang pagkakakilanlan sa sulat. Napakakilala.
Ngunit masyado ang ingay sa isipan mo para maintindihan kung bakit. Sino ang magsusulat ng ganito? Ang mga tao ng iyong ama? Ang kanyang mga kaaway? Isang tao mula sa gobyerno? Nagsisimula ang takot na makisama sa galit. Minulmol mo ang papel sa kamay mo at pinunit mo. Ano ang nakita mo? Tanong ng iyong ina mula sa kabilang bahagi ng kwarto. Huminga ka ng malalim. Walang importante. Ngunit hindi matatag ang boses mo gaya ng gusto mong ipakita. Kinuha mo ang telepono. Tinawagan mo siya. Sumagot siya sa ikalawang pagtawag. Anong nangyari? Kailangan nating bumalik sa bahay. Bakit? Gusto nilang naroon ako. Tahimik. May isip mo ang galit niya sa kabilang linya. Naiinis. Lahat ng operasyon na ito ay nag-aaksaya ng oras niya. Oras sa politika. Oras sa estratehiya. Nakakainis na ito, wika niya sa huli. Ikinokompres mo ang telepono sa tainga mo. Tapos na ang laro. Mas matapang na ang boses mo ngayon. Mas determinado. Bumigay na sila. Tumingin ka sa paligid ng walang laman na lugar. Mga mesa, mga computer, mga kahon na iniwan. Isang tao ang nagplano nito ng maingat. At ngayon, isang direksyon na lang ang natitira. Bumalik kayo sa iyong lugar. Dumaan kayo sa bahay ng kapitbahay. Naligo, nagbihis. Hinintay na matapos ang 2 oras. Pagkatapos bumalik sa iyong walang lamang mansyon. Muling bumalik ang katahimikan. Lumipas ang mga minuto, 1 oras, isa pa. Pagkatapos ay narinig mo ang hiyaw ng sirena. Nililibutan ng mga sasakyan ng bahay. Mga armadong tao ang bumababa. Agarang nakilala ng iyong ina. Ang Los Angeles Azules. Isa sa kanila ang nagtanggal ng helmet. Ama mo ito. Tinitingnan ka. Hindi ng kasiyahan. Ngunit ng pagkadismaya. Bakit mo pinili na taksilin ang iyong ina? Tinitigan siya ng iyong ina na litong-lito. Ano ang sinasabi mo? Huminga ng malalim ang ama mo. Lahat ito ay isang pagsubok para sa kanya. Itinuturo kanya. Para maintindihan mong nawawala ang mga luho sa loob ng ilang segundo, naiintindihan mo na. Ang mga sulat, ang walang lamang bahay, lahat ay siya. Sumabog ang iyong ina. Hindi mo ako kinonsulta. Kailangan ko itong ayusin mag-isa, sagot ng iyong ama. Tama ka na sa edad mo. Pumutok siya patungo sa kanya. Hindi gumalaw ang mga armadong tao. Tumingin ka sa paligid. Tulungan nyo! Walang sumagot. Sinubukan mong pulutin ang isang baril mula sa sahig. Mabigat ito. Hindi ka pa kailanman humawak ng armas. Isang tao sa kanila ay inisip na banta ang kilos mo. Pumutok siya. Sumabog ang sakit sa iyong binti. Bumagsak ka. Napakabilis. Tinigilan ng iyong mga magulang. Tinitingnan ka nila. Tinamaan ang isang arterya ang putok. Tumakbo ang iyong ama sa'yo. Umiiyak. Nanalangin ang iyong ina. Gusto mong magsalita. Humingi ng tawad. Ngunit patuloy ang pagdaloy ng dugo. Pagkatapos dumating ang mga sirena. Pulis. Nakikita ang mga armadong tao. Nakikita ang iyong mga magulang. Nakikita